Okay, so ito po yung daan papunta dun sa property na 2.4 hectare. Yung may mga portion po na hindi simentado, may mga portion naman simentado. Almost 13 to 15 minutes pa makarating dun sa property simula dun sa provincial highway ng Unisan, Quezon. So itong Unisan po ay malapit na sa Manila, more or less mga 5 hours nasa Manila ka na, kaya mas malapit dun sa Lopez, Quezon. Good morning. So andito tayo sa bayan ng Unisan, Quezon. So ito na po yung boundary ng property papunta dun, paakyat, kasama po yan. So ito po ay tuhog ng kalsada. So nagigitnaan po ang kalsada. So yan po yung property nasa kaliwa. The same naman din sa kanan. Okay. So kung ano nakikita natin, ito na po yung mga property. Ilang hektarya ito? 2.4. Ito? Yan. Mababa po ang puno dito. Ito po yung nyug na mababa talaga. Dwarf coconut. So yan, oh. Nakikita natin. Okay. Yan. So kasama po yun yung doon at itong bahay. So ang kagandahan po nito ay may bahay na. Malaki po ang kanyang bahay, simentado. Yo, Yan. 2.4 nga. Hindi may bahay. So ito po ay parking. Parking ng sasakyan. Yan, kalalaki na bunga ng nyug. Yan. So ito yung kanyang bahay. Maganda pa. So wala ka nang aayusin pa dito. May kuryente po. Yan, pwedeng tindahan yan, oh. May kwarto, may kusina, may kuryente, may wifi din po dito. So 2.4 hectares. Okay. Hanggang dyan. So ito yung pagitan nito ng ito. Yeah. Itong mother cacao na ito. Yung kanina doon, mother cacao doon. So mother cacao dito. So pataas. Tapos dito naman. Dito naman ay yung mga puno ng mahogany ay included doon sa property. Yan. Tapos sa baba ay sapa. Yan. Sapa doon sa baba. So titihan natin doon sa baba. Saan ang daan? Tignan natin. Okay, so ito na yung sapa.
Napakaganda ng tubig, napakalinaw. So, sa gitna, nagigitnaan yung sapa. Kaya maganda maghayupan dito, maghalamanan. Naibaga dun. Madig pa. So, ito naman yung kasama dun sa property. So, yan yung mga mahogany, malalaki na. Hanggang dun lang siya sa mga mahoganing ito. Tapos papunta na dito. Sa kabilang mga nyugan, hindi na included. So, pataas na po ulit siya. So, ibig sabihin overlooking siya. Papunta dito sa bahay. So, yung bahay na yun, founder, kasama din yung isa Ito naman sir, wala naman natira. Kaya nga, ito yung kubo-kubo. Tapos nandun yung bahay na malaki. Yan, ito na po yung property. Kasama yung sa video. Ito ay 2.4 hectares din. Yung tinignan natin kanina. Tapos mahogany 2.4 hectare. The same ito, 2.4 hectare din. May new din pala ito naman. Na nyugan at malapit sa kalapit ng kalsada. So ang nyug nito, ilan pounder? 5 kapuno. 500 kapuno. Ang nyug nito 500 daw po katpuno ang nyug. Pero pwede natin ipabilang once na 5,000 na buo. na bibilhin nyo na yung property. So 5,000 daw po ang bunga. 5,000 o 5 tonelada na bunga. Yan, magandang property ito. Ulitin ko, Onisan, Quezon. So 2.4 hectares, tabing kalsada. 15 minutes away dun sa provincial highway. Pinasok po natin na itong property. So makikita natin dito yung halos kabuuan nitong 2.4 hectares. So ito po makikita po natin na napakadami talagang puno. Sabi nga sa amin nung may-ari is more or less 500 puno ng niyog meron dito. Ang nakakatuwa is napakatataba at malalaki yung mga puno ng niyog. So ito daw po ay nakaka5 tonelada kapag nagbubuo po sila ng niyog every 2 months. So kaya nakakatuwa dahil may ROI po itong property ito. So hindi lang sa puno, makikita po natin dito na may mahogany din na puno dito sa property ito. So farm din po siya ng mahogany. So yung mahogany ay more or less inabot ng nasa 300 kapuno po ang mahogany po dito. Halos po ay malalaki na at ready to harvest na ang punong ito. Kaya po nating nalaman dahil binibenta din po nila yung puno ng mahogany. Pero kung bibilhin po ninyo ito, pwede naman pong kasama yung puno ng mahogany at saka yung property. Kasi binebenta din nila itong lote dahil kinakailangan nila ng panggamot. So napakaganda po nitong property ito, alagang-alaga ng owner. Kaya tuloy-tuloy po ang pamumunga niyan. May mga mangga din po na pot bearing trees dito, may mga saging din. Pero madalang po yung saging dito.
may nakita po tayo kanina na kainito, pot bearing. Tapos mayroon din po dyan na kakao na napansin tayo kanina na hindi ko lang po nasabi. Ito po ay 2.4 hectares na nasa gitna yung kalsada at nasa loob ng property naman yung sapa. Kaya doon sa mga investor na willing mag-invest ng property, ang Onisan Quezon po naman ay malapit sa Manila, malapit din siya sa Lucena. So, kung kayo po ay nalalayuan sa Lopez, Quezon, ito pong property ito ang pwede po sa inyo. So napakagandang property po. May bahay na wala na po kayong ilalagay pa kasi kompleto na po doon. May wifi, may kuryente, may tubig. Yan. So ulitin ko po, ito ay matatagpuan sa Onisan, Quezon.